Napakarami po ng bilang ng party list group dyan sa Kongreso. Sa inyo pong personal na pananaw, dapat ba na magtakda ng limitasyon sa numero ng party list group sa Kongreso? Ang atin po kasing problema kung talaga magtatakda po tayo, mismo ang saligang batas ang nagsasabi na ang representasyon po ng party list ay dapat 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives. Sa kasalukuyan po, ang naandyan po ay 69 na mismong party list na representatives dahil yan po ang nagre-representa ng tinatawag na 20% ng ating pong miyembro ng House of Representatives. Nangangahulugan po si Romel, Sister L, kung gugustuhin po natin na ito ay magbago o pababain, halimbawa ang bilang nila, kakailanganin po ng pagsususog ng pagbabago sa saligang batas at medyo mahabang proseso po yun. At hindi po ito makukure lamang o malulunasan ng pagbabago lang ng batas. Dapat po saligang batas mismo. Kung ang pag-uusapan ay porsyento ng bilang ng mga miyembro ng party list sa Kongreso. At ako nakakasiguro, Chairman Garcia, kung halimbawang maamyendahan niyang probisyon na yan sa saligang batas na magtakda na lang ng bilang ng mga party list groups, yung mga tututol sigurado aakit na naman sa Korte Suprema. O questionin. Di po ba? Dapat po talaga ay ma-determine natin ano ba talagang mga sektor ang nangangailangan ng representasyon sa Kongreso. Yung mga sektor na sadyang sa ating lipunan, sila yung mga kahabag-habag, sila yung talagang mga nangangailangan ng boses sa ating lipunan, ng boses sa ating Kongreso, upang yung mga batas na maipapasa ay tunay na refleksyon ng kanilang mga pangangailangan. So, yun po ang sinasabi po natin. Kung kaya naman, alam niyo po, kung natatandaan niyo po, Sister L. Romel, nung unang tatlong termino ng Kongreso, katapos ang 1987 Constitution, meron po tayong mga sektor mismo na nagre-representa yung kababaihan, kabataan, ng mga PWDs, kapansanan. Kahit po yung veterano. Siyempre po yung veterano, sa sobrang kumukonti sila habang lumalaon ng panahon, paano po sila dadaming magkakaboto sa sarili nila? Tama. Siyempre nga po, kaya nga po mga veterano. Pero sila po ay tunay na nangangailangan ng boses sa Kongreso. Paano sila mananalo kung kukonti na nga po sila? Yan po ibig sabihin natin kung bakit dapat i-determina natin ano ba talaga ang mga huwarang sektor na kailangan ng atensyon ng ating lipunan.